Hi everyone, I'm Ethan David, and I'm playing as Mark here in this movie. The hardest thing I've done here is yung nakita ko si Marita. Yes, sa cabinet. Actually, nag-prepare po ako ng matagal dito. I really prepared for this because I came from a show, comedy naman. So parang ang hirap ng transition ng emotions. Comedy yun tapos nag-horror. So, ayun po. Thank you. Hello po, ako po si Ashton Alviga. Gagampanan ko po si Christina, which is yung isa po sa panggigigilan ni Marita. Yun po yung pinakamahirap po na ginawa ko sa Marita is siguro yung audition, yung nag-theater act. Kasi ako personally, mahirap yung boses ko and thankfully kina-direct po and sa mga kasama ko na tulungan po nila ako. Di ba you're in Ship Show? Yes po, Ship Show. So this is your second movie? Yes po, pero first time ko po sa horror, so yeah. Thank you po. Hi, I'm Mimi Garcia and I'm playing the role of Ellie. And yung pinakamahirap ko pong nagawa doon is yung pagiging maarte. Kasi in real life, kasi hindi ako masyadong maarte. Doon sobra talaga. And ayun, first time ko din po ito sa horror. Bulo. First time ko din po na magkaroon ako ng movie and po. Thank you po. Hello po, ako po si Ren Estado. Ay, ramdam na ramdam ko po talaga na tanda ko na. Ako po si Marita. Ako po dito yung sinasabi nilang theater actress na punong-puno ng paghihiganti, puot, at gustong-gustong manakit dahil sa galit. Wow, ang dami kasi na. Ayan, siguro yung pinakamahirap po na ginawa ko dito, actually, sobrang konti lang ng mga eksena ni Marita. And bilang limited lang yung mga sequences na binigay sa akin, siguro sinabi ko talaga sa sarili ko na every time pupunta ako sa set, kailangan prepared ako. Kailangan lahat ng eksena ko hindi masasayang. Kasi ba't pa naging horror kung hindi siya nakakatakot? So, yun po yung una-worry ko, kailangan mo nakakatakot siya enough. So, yung dahilan kung bakit siya sobrang nakakatakot, ba't siya sobrang galit na galit, is yun din yung dahilan kung bakit sobra ako nahirapan dun sa eksena na yun. Kasi, mahirap palang gawin siya, like, mahirap palang mahirap magpatiwakal ng ang taas-taas, tapos makikita mo lang is walang sasalo sa'yo pag nahulog ka. Or, But wala ka man double? Ako po yung gumawa ng eksena. So, ikaw talaga yung tumalon? Abangan po natin yan. Itong nasa, ikaw ba talaga yan? Opo, ako po talaga. So, nag-prospect ka? Yes, opo. Lahat po ng eksena ni Marita na makikita nyo, ako po yung gumawa. And yun yung pinakamahirap na part, yung kung bakit siya nagpakamatay. Kasi syempre, hindi naman mag-work yung buong story kung hindi ko mabibigyan ng justice yung specific scene na yon. So sana direct nabigyan ko ng So, sa rooftop, ikaw ang tinakot, ikaw naman ang mananakot. Yes, oo nga po eh. And before, lagi ko sinasabi na weakness ko ang gumawa ng horror kasi hindi ko pa po ganun kagamay yung kung paano yung tamang timing kasi iba yung timing and iba yung build-up kapag gumagawa ka ng mga eksena na horror. And na-realize ko ngayon, na-discover ko sa sarili ko nung ginawa ko yung Marita na ang saya pala. Pero masaya siya kapag ikaw yung nananakot. As in, ang saya. Yung tipong kahit lalabas lang ako sa standby area, natatakot na ako, baka atakihin sila, yung mga ganun. Ang saya. At lalo na kapag ginagawa ko yung mga eksena ko, ang saya. So, nag-enjoy kang manakot? Yes po. I Much swear. more than pag nagpapasensi ka sa Viva Max. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot.
So, totoo lang, mas mahirap naman po talaga yun. And, eto, ibang level. Ibang level na takot. Ibang level na takot yung mararamdaman niya dito. Kasi, ang saya eh. Ang saya manakit ng mga batang to. Yan. Yan ba? Teacher, paki-explain mo rin yung role. Ay! Oh! Ano yung pinakamahirap mong ginawa? Hello po! Ako dito si Sandra. At si Sandra ay isang teacher ng isang college. At yun nga, naatasan ako na ako yung mag-handle ng Sinag Diwa. And ang siguro pinaka-challenging para sa akin, kasi meron talaga akong bungis-ngis na boses. And eto ngayon, medyo minomodulate ko. Pero dun sa, tinatry ko talaga sa bawat eksena ko as a teacher, na modulated yung voice, na alam mo may maturity ng konti para ma-differentiate talaga yung ma-differentiate talaga yung age namin. Kasi yung speaking voice ko ganito eh, mataas, magidi. Pero feeling ko meron pa rin talaga mga eksena na normal speaking voice yung ginagamit ko. So hindi ko rin siya nabigyan ng justice. Pero yun. Actually yun lang yung pinakamahirap na yung mga eksena na tinatakot ka niya, okay lang sa'yo, hindi ka na... Masapista kasi ako, gusto ko sinasaktan yung sarili ko at tinatakot ako. Gusto ko talaga pong sumisigaw. Actually, meron akong decibel na nire-reach sa mga tili ko. joke lang. Pero yun yung pinaka masayang part naman. Hindi siya mahirap, nakaka-enjoy siya. Nakakatuwang takutin yung sarili. Ang dami nang nag-direct sa how is it working with Direct Ronnie? With Direct Ronnie, sobrang, palagi ko na itong sinasabi sa lahat. And I'm very thankful na every project na nakuha ko sa Viva, sobrang ang gagaanan ng mga director and they're very open sa mga ideas. And ang pinaka na-appreciate ko din kasi kapag yung director, siya din yung nagsulat. So kapag sinasabi mo na director, di ba ito yung sabihin ko kasi medyo hindi madulas dun sa character. Or, alam mo yun, parang hindi ko malalagyan ng emosyon. So sasabihin ko lang sa kanya, and yun, very giving sa mga ideas. And kaya siguro sobrang bilis lang din natapos kasi alam na niya agad kung ano yung napipicture niya sa isip niya kung ano yung mga eksena. Kaya hindi mahirap para sa aming mga artista na mag-keep up doon. He collaborates. Yes. Yung collaboration with his artist. Next. Hello, I'm Sarah Jo and I portray Diane dito sa film. And for me, siguro yung pinaka-nahirapan ako was being an introvert in the film. Because in real life, I'm more outgoing, if we were to say. And I had to be really refined and really kailangan hindi ako mag-react. And there's some scenes that it was really funny actually, especially, I don't want to give anything away. But it was hard to keep back my laughter, to keep back the personality that I have in real life. And another scene that I had really trouble with was in the later scenes, it gets pretty intense. And merong isang stunt na, I don't want to give anything away, but I got physically injured in real life. So I don't want to say anything more. But again, that's the most difficult part for me. This is your first movie? Yes, this is my first film. Oh, congratulations. Thank you so much. I hope this will be a good start for you. Next. Thank you. Hello everybody, I'm JD Axie and I play the role of Lee. Si Lee, very good boy, very behave. Ganun siya. Very malayo sa ugali ko kasi makulit ako eh. And so feeling ko doon ako medyo nahirapan. Kasi si Lee, he's soft, he's caring. Caring naman ako, pero sobrang super soft siya. So pag may umiiyak, naiiyak din siya, gano'n. So yun talaga yung parang nahirapan ako kasi I have to go to that character to be much more warm, much more soft.
which is very exciting in a way. Pero I really enjoyed it and I really had fun doing it. Next. Hello everyone, my name is Taneo Sebastian, and in this movie I play Joey. And I would say siguro yung hardest part working as Joey is probably since I haven't done horror, is the horror itself. Very intense kasi yung acting pag sa horror, and I had to adapt to it. But fortunately, Joey, he's not very far from an angle of who I am, I guess. So, medyo parang I like playing Joey. It's fun, and the horror itself is very fun, especially with them, and especially with the guidance of Direk Ronnie, syempre. And ayun po, thank you so much. The next question will be coming from Leia San.